Ngayon, itong si Senator Erwin Tulfo, kabago-bago pa lang, mukhang parang idol ko pa naman to eh. Pero parang kinain na ng sistema yung kanyang galawan ngayon na hindi nila magiba yung statement ni ex-Maring Gutesa. Dinadaan nila sa technicality. Ano yung technicality na to? Dahil lang sa notaryo na porket bumaliktad o yung nagsabi yung abogadong nakasulat doon sa nagnotaryo hindi daw siya yung nagnotaryo noon, wala na raw kredibilidad itong si ex-Marine Gutesa. Pero kung titingnan mo naman yung pagnotaryo na yan, hindi naman siya ganun, hindi naman natin sinasabing hindi importante. Pero sa case kasi nito, hindi siya ganun kabigat masyado dahil nakapag-under oath naman siya sa Senado. At maraming abogado nagsasabi niyan na kahit i-disregard mo na yan, let's say, assume pa natin na hindi talaga yan pinirmahan ng abogado, peke yung notaryo, still, valid na valid yung mga sinabi ni Gutesa. So ito, panoorin po natin to si Idol Erwin Tulfo na nasira na yung kanyang yung kanyang kumbaga nadismaya na tayo sa kanyang mga statement na the law sometimes parang sabi niya sometimes we have to bend the law. Siguro kung broadcaster ka, journalist ka, pwede mong marinig sa kanya eh. Okay lang, matatanggap mo eh. Pero dahil isa na siyang senador, isa na siyang mambabatas na gumagawa ng batas, tapos maririnig mo yung salitang, sometimes we have to bend the law. Nakaka-disappoint, Senator Erwin Tulfo, idol. Mukhang mas bagay po siguro kayong nasa journalist ka na lang muna. Mukhang hindi ka nababagay sa Senado. Although hindi kita binoto bilang senador, pero nakakadismaya dahil kinakain ka na ng sistema at parang ang dating dito, kung dati ang pinagtatanggol mo yung mga maliliit nating kababayan, ngayon parang pinagtatanggol nyo pa yung mga nagnanakaw ng pera sa gobyerno. So ito, panoorin po natin itong interview ni Idol Erwin Tulfo tungkol dito sa technicality tungkol sa notaryo. Po, may lumabas na statement mula po dito sa nagnotaryo doon po sa affidavit ni Orly Gutesa, si Attorney Espera. Sabi po niya, peke daw po itong notaryo. I quote, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. How do you think does this affect the statement of the witness? Definitely, kung the lawyer who supposedly signed his affidavit is denying it na pinirmahan niya, therefore, ay nawawala ng saysay yung testigo ngayon. I mean, yung statement niya because yung lawyer na ika nga signed it, sinasabing hindi siya nagpumirma. Then the question is, Senator Erwin Tulfo, sana po nagtanong ka muna sa mga abogado. Malamang meron ka namang abogadong staff dyan sa iyong opisina. O kaya kung di naman, sana man lang humingi ka ng tulong kay Bitag. Meron siyang magaling na abogado, si Attorney Batas Mauricio. Sana man lang nagtanong ka muna kung regarding dyan sa notarized na yan. Kasi nakakadismaya. Ikaw, alam natin, street smart po kayo. Alam mo naman kung ano yung kalakaran sa kalsada. Kahit saan meron pong notary public, kahit nga sa harap ng Camp Crame, sa harap ng Camp Aguinaldo, sa harap ng Camp Carinal, sa NBI, sa mga police clearance, may mga nagnonotaryo. Doon ba may humaharap bang abogado? Sigurado ba kayo? Siguro ikaw, pa nagpapanotaryo ka, Senator Erwin Tulfo, dahil meron ka namang abogado, malamang siya na yung gumagawa ng notarial nyo, di ba? Pero yung sa mga kagaya ni ex-Maring Gutesa, kung sa labas lang siya ng Camp Crame, pagdabas niya, may nakita siya notarial services, nagpanotaryo siya. So, hindi naman ganun ka-importante. Sabi ko nga, hindi naman sabihin natin baliwala yung notary public, pero sa case po kasi nito, hindi na siya ganun ka-importante.
Senator Erwin Tulfo. Konting research naman, may mga abogado ka, bakit parang ang dating dito dahil lang nagkaroon ng issue, technical issue regarding sa notary public, parang sinasabi mo yung kredibilidad ni Gutesa sira na. Parang nakakadismaya naman na sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo ngayon bilang senador? Yung taong bayan na bumoto sa'yo? O yung sumama sa'yo, yung nagbitbit sa'yo noong nakaraang eleksyon? May utang na loob ka ba sa presidente kay Bongbong Marcos dahil binitbit ka sa kanyang partido? Parang hindi naman yata tama, Senator Idol Erwin Tulfo. Parang hindi naman yata tama na dahil lang sa maliit na bagay na hindi naman dapat talaga, dun, yun ang gagamitin mong pambutas dun sa sinabi ni Gutesa na sangkot si Saldico at si Romualdez dito sa issue ng flood control na scam na to. Sino? At saka, sino prepare ng statement na yon? So, malaking impact ito, Ms. Gretchen. Very, very, surprising at malaki ang medyo mababawasan ang kredibilidad ng kanyang mga sinabi. Oo nga po, malaki yung dagok no, dun sa kanyang testimonya. Pero ito naman si Idol Gretchen. Oh, Diyos ko po. Pero paano matatanggap natin dahil di naman abogado si Idol Gretchen ho. Pero yung notary public, it doesn't matter na yan. Hindi na siya ganun kabigat. Mas mabigat yung nanumumpa ka sa Senado. Doon talaga sinabi mo na ikaw magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ang dami mong nakaharap dong abogado. So ano pang kailangan mo notaryo doon? Malamang baka nga doon sa Senado yung statement na binasa niya, yung sinabi niya. Baka nga yun pinirmahan na ng mga abogado So ano yung mas valid? Yung hindi yung sinasabi ng abogadong nagnotaryo na hindi daw niya pirma yon, o yung sinabi niya on public nationwide sa television, sa internet. Sino mas valid sa dalawa? Doon pa lang makikita niyo na kagad na itong si Senator Erwin Tulfo mukhang may pinoprotektahan. Hindi natin masisisi dahil nga kita nyo naman nung siya nasa Kongreso pa under ng ACT-CIS na kagaya ni Congressman Yap, dikit sila ni Martin Romualdez. So hindi natin masisisi. Kailangan niyang ipagtanggol hangga't maaari kahit si Bongbong Marcos dikit sa kanya. Kaya nga at least kung titingnan mo mas okay pa ngayon si Senator Rapi Tulfo, at least nanahimik na siya na doon sa naging statement niya na kaparehas ng sinabi ni Boying Remulla pero hindi niya sinabing sometimes we have to bend the law. Ngayon nanahimik si Senator Rapi Tulfo pero itong si Senator Erwin Tulfo nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint po kayo, Senator Erwin Tulfo. Pero does it change things given na nag-testify po siya under oath kahapon? Kailangan po ba niya kumbaga i-refile itong kanyang affidavit? We will have to invite him sa next hearing. I don't know when. I still have to consult with our chairman, Senator Ping Lacson, kung kailan yung next hearing. Pero definitely, he's already aware, including the Senate President, doon sa pahayag ng attorney last night. So I guess definitely we will have a meeting or a hearing soon at maimbitahan itong tao nito because we have a lot of questions now. The thing is, we will ako mismo I'll ask him, I mean, bakit mo sinabi, bakit nakapirma dito itong attorney na ito ngayon tinatanggi? O totoo ba ito? So we will have to ask him kasi kahit di naman niya sagutin yan Siya ang pumunta doon sa notary public. Ngayon, sabihin na natin, for the sake of arguments, talagang hindi yung abogado yung pumirma. Kasalanan ba ni Gutesa na ganun yung nangyari sa kanyang affidavit? Di ba hindi naman? Let's say, sabihin mo, ganito pinakamabikling example. Magpapatransfer ka ng sasakyan. Magpapanotaryo ka.
Pag sinabi sa LTO, peke itong deed of sale na ninotaryo, may kaso ba yung nagpanotaryo? Di ba wala? Siyempre, ang sisihin doon, yung notaryo. So, same thing din dito. Kahit sabihin mo na may mali, may problema yung notary public, hindi kasalanan ni Gutesa. Kasalanan yun ng notaryo. Kaya nga yung gagawin nilang pag-iimbestiga rito na iimbitahan daw yung abogadong pumirma doon sa notary public. Ano to? It's a trap to. Maiipit at maiipit dito yung notary public, hindi itong si Gutesa. Kaya nga marami excited na sana ipatawag nga yung abogado para magkalaglagan na sila-sila. Kasi malalaman na dyan kung bakit niya itinatanggi. Kung itanggi man niya, sabihin niya hindi siya yon. Iba ang pumirma, ang maiipit pa rin doon kung sino yung pumirma. Alangan naman na ang pumirma si Gutesa. Alangan naman siya yung nagtatak ng dry seal doon, 'di ba? Alangan naman siya yung nagsulat doon sa may yung doc number, page number, book number. Alangan naman sa kanya lahat ng galing 'yon. Kaya napaka malaking pagkakamali mo, Senator Erwin Tulfo. Strike to ka na. Strike to ka na diyan. Una doon sa strike 3 na pala kung tutuusin. Bilang natin siya ng kapatid niya si Ben Tulfo, si Bitag, tungkol doon sa sa pagpunta ng isang contractor sa kanyang opisina. So yun yung unang strike niya na pagkakamali niya na hindi man lang niya bina-background check yung contractor na yun, sangkot din pala sa flood control. So nabahiran yung pangalan nila nabahiran ng hindi maganda. Tapos sinundan ng sometimes we have to bend the law. Strike 2. Tapos ngayon, itong notaryo, strike 3 ka na, Senator Erwin Tulfo. Napaka-disappointed po. Marami po na-disappoint ngayon at binoto kahit nanalo kayong senador. And then inform him na nawawalan tuloy ng saysay itong mga sinabi mo because dito pa lang sa pumirma ng attorney na affidavit mo ay tinatanggi na pumirma siya dyan. So, malaking question mark ngayon. Anyway, para maniwala kayo na baliwala lahat yung itong mga sinasabing tungkol sa technicality ng notaryo na yan, ito panoorin po natin to. Dahil lang nawala. Ito, ayan. Ito, galing na mismo sa bunganga ni Boying Remulla na hindi na mahalaga yung notaryong ipinaglalaban ni Senator Erwin Tulfo. Na kahit na sabihin natin peke, hindi yung abogado yung pumirma doon, hindi na mahalaga. Dahil valid na yung kanyang statement dahil nanumpa siya sa Senado at lahat ng sinasabi niya is pawang katotohanan at pwede siyang masampahan ng kaso, pwede siyang ma-cite in contempt kapag puro kasinungalingan ang sinabi niya. So ito, panoorin nyo yung paliwanag dito ni Boying Remulla. Kung butas sa affidavit pa lang ang lumalabas, he didn't show up today at gusto na iklaro lahat. At kasi kahit sabihin natin may issue on notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement. Na iniresulta na po ng NBI na Constitution. Yes. Meron hindi kasama, sino yung hindi kasama yung sinunod. So una po muna, si Speaker. Narinig niyo na po ba, Senator Erwin Tulfo? Ulitin natin kung hindi niyo po na masyadong naintindihan, ulitin natin. Kung butas sa affidavit pa lang ang lumalabas, he didn't show up today at gusto na iklaro lahat. At kasi kahit sabihin natin, ayan meron pang subtitle. Senator Erwin Tulfo, may subtitle. Sa mga nakakapanood, may subtitle po. Intindihin nyo po, baliwala na po yung notaryo. Wala na pong issue sa notaryo, whether totoo, pumirma o hindi, peke, wala nang saysay. Yung notary public na yung base na rin dito kay Boying Remulla. DOJ Secretary na nagsasabi, baliwala na yung notary public.
kahit sabihin natin may issue on notarization, the fact that it is a sworn statement, delivered under oath in the Senate, makes it an official statement. Na iniresulta na po ng NBI na Constitution. Yes, meron hindi kasama, sino yung hindi kasama yung sinunod. So una po muna, si Speaker Romualdez. Wala pa kasi yung Gutierrez affidavit pa lang ang lumalabas. It didn't show up today. At gusto namin iklaro lahat. At kasi kahit nasabihin natin may issue on notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin. Valid disregarded. So, disregarded na. Narinig nyo naman, Senator Erwin Tulfo, baliwala na po yung notarization issue na yan dahil nga nakapag-son na nanumpa na si Gutesa. So ngayon, dahil nga dito sa sinabi ni Boying Remulla na baliwala na, kumbaga yung technicality na pinambubutas nila kay Gutesa, so baliwala na. Na-solve na yung problema na yan. So kahit ano pang gawin nila, kahit baliin pa nila, kahit event pa yung batas ni Erwin Tulfo, hindi na mababago to na nakapanumpa na si Gutesa at kailangan na lang niya mag-appear sa Senado uli para patotohanan, di ba? Tayuan niya yung kanyang mga sinasabi.